Hello aking munting kaibigan! Kamusta po kayo? Ako si Teacher Abigail at magsama-sama tayo sa isa pang CBC online class sa inyong tahanan. Bago tayo magsimula, maitatanong muna si teacher sa inyo na ilang mga katanungan. May humiling na ba sa iyo ng isang bagay at sinabi na kapag ginawa mo ito, may ibibigay silang kapalit? Nangyari na rin ito sa akin. Nakakita ka na ba ng isang tao na gumagawa ng mali na alam mong hindi nakakapagpasaya sa Diyos? Ano ang naging reaksyon mo? Ako din ay nalungkot. Naaalala mo ba kung ano ang natutunan natin noong nakaraang klase? Tama, ginagawa ng Diyos ang lahat sa pinakamaliit na detalye. Kapag ang isang bata ay may takot sa Diyos at nagkamali siya, agad siyang nakokonsensya, tulad ng isang tao na may bato sa kanyang sapatos. Nakasulat sa Biblia ang kwento ng isang hari na nagngangalang Asa. Nagsimula siyang maghari noong siya ay napakabata pa. Ang kanyang lolo at ang kanyang ama ay naghari ng naaayon sa kanilang sariling kalooban. Wala silang takot sa Diyos at gumagawa sila ng maraming masasamang bagay at hinahayaan ang mga tao na gumawa din ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Gayunpaman, bago naging hari si Asa, kahit na siya ay bata pa lang ay nagkaroon na siya ng access sa salita ng Diyos, ang ating GPS, at natuklasan niya na ang Diyos ang lumikha ng lahat at sa makatuwid ay karapat-dapat na parangalan at sambahin. Kaya, nagkaroon sa kanyang puso ng malaking takot sa Diyos at nang siya ay naging hari, hindi niya ginaya ang naging halimbawa ng kanyang lolo at ama sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng mali. Ngunit, naghari siya ayon sa kalooban ng Diyos, ginawa ang tama araw-araw at siya ay ginantimpalaan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang paghahari. Nangyari ito sa akin at sa iyo. At sa naging halimbawa ni Asa, nakita natin na kapag may takot tayo sa Diyos, alam natin na ang kanyang kalooban ay palaging mas mabuti kaysa sa atin. At kung pipiliin natin gawin ang kanyang kalooban ay magkakaroon tayo ng magagandang resulta. Ang pagpili na ito ay dapat gawin araw-araw sa lahat ng oras ng ating buhay. Halimbawa, kapag nagising ka, ano ang una mong ginagawa? Ang bata na may takot sa Diyos ay inuuna siya, inilalagay siya sa unang lugar. Ang unang tao na dapat nating kinakausap pagmulat ng ating mata ay ang Panginoong Hesus. Ano ang mangyayari kapag ginawa natin ito? Ano ang gantimpala? Isang buong araw na pinagpala ng Diyos. Sa kabilang banda, ang isang bata na walang takot, na hindi man lang iniisip na siya ay totoo at buhay, gumigising at ginagawa lang ang gusto niya. Dahil dito, wala ang pagpapala at proteksyon ng Diyos sa kanya. Kaya naman, kapag ang isang bagay na mali para sa kanya, gumagawa siya ng mali sa paaralan, siya ay nasaktan at naparusahan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos tungkol sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Nakasulat ito sa unang libro ng Juan, chapter 2, verse 17. Ang mundo at lahat ng mga bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Nangangahulugan na ang lahat ng nakikita natin isang araw ay matatapos. Ang bata ay tatanda, ang laro na sa tingin mo ngayon ay maganda, isang araw ay magiging boring na, ang mga kaibigan ay magbabago at maging na rin ang iyong mga hangarin. Sino ang nagnanais ng isang bagay pero bigla din namang mawawala? Ngunit kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi ito mawawala. Alam mo ba kung bakit? Dahil para tayo nag-iipon ng kayamanan at kapag kailangan natin ito, matatanggap natin ang gantimpalang ito, ang pagpapala ng Diyos sa atin. Ikaw dyan, aking kaibigan, sa lahat ng natutunan mo ngayon, gusto mo bang gawin ang kalooban ng Diyos? Ano ang ibig mong sabihin, teacher?
Kung magdidesisyon ka na sundin ang Diyos, sundin ang kanyang salita at unahin siya, simulan natin ang desisyong ito sa pamamagitan ng gagawin nating panalangin ngayon. Kung gagawin mo ito, i-renew mo ang iyong panata at ang iyong kasunduan sa Diyos. Kausapin natin siya ngayon, ipikit mo ang iyong mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at ulitin ang sasabihin ni teacher. Sa pangalan ni Jesus, aking Diyos, pumapasok po kami sa inyong presensya at nagpapasalamat sa mensahe na ibinigay mo sa amin ngayon. Aking Diyos, hinihiling ko po ang iyong tulong sa araw-araw sa lahat ng aking kahinaan, laban dito sa mundo, at laban sa aking laman, aking Diyos. Hinihiling ko po na tulungan mo ako na magkaroon ng takot sa iyo araw-araw, aking Diyos. Lahat ng ito, isinusuko ko po sa inyong kamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kaibigan ko, oras na para ipamuhay natin ito. Mayroong takdang aralin si teacher para sa iyo. Kumuha ng isang papel dyan sa iyong bahay, i-drawing o isulat ang 5 bagay na inuuna mo pero nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Sa madaling salita, ang lahat ng bagay na mawawala at matatapos. At sa kabilang banda ng papel naman ay ang mga bagay na gagawin mo simula ngayon upang mapalapit sa Diyos, na gagawin ang kalooban ng Diyos at manatili magpakailanman sa Kanya. Kaya ayun lang mga kaibigan ko, narating na natin ang dulo ng isa pang munting klase, pero hindi ka dapat huminto dito. Pakinggan muli ang klaseng ito kung kinakailangan. Pumunta sa CBC, lumapit at kausapin si teacher, linawin ang iyong mga duda, itanong ang iyong mga katanungan at manatili matatag sa pananampalatayang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Paalam mga bata at pagpalain po kayo ng Diyos.